nangyayari kasi alam nyo, marami tayong naririnig na bali-balita na meron daw talagang napapraning na. Ewan ko ho. Siguro kung ano-ano naman binabanatan nitong mga congressman natin. Pero may balita ho tayo na may matinding mangyayari. At ayun na nga, may matinding nangyari. Nagkaroon ng sibakan. At nako, mamaya din may papakita tayong video, bandang dulo ha. Papakita natin yung video ng ating interview. Naku po, kay Cathy Binag. Malupit ho itong interview na ito, kaya abangan niyo ho. Pero bago po yan, tingnan ho natin muna ano ba nangyari dito at ba't may nagkasibakan sa kamera. Alam nyo, kasi ganito yan ha. Napaka sobrang timing, ika nga. Mahalaga hong maintindihan natin at maunawaan natin ano ba itong nangyaring sibakan. Kasi timing na timing kung saan yung INC ay gumawa ng isang malupit na prayer rally. Aba, meron namang biglang nasibak na malupit din. Hindi lamang po ito isang small position, but ito ho'y napaka very relevant position na alam natin na ito'y binanggit pa mismo ni VP Sara Duterte. Walang iba ho kung hindi ho si, alam nyo na, yung nagdemanda sa atin na walang iba kung hindi si Zaldico. Sabi ko sa iyo, Zaldico wag na wag mong idedehado ang mga nagsisilbi sa bayan, yung talagang may panawagan na buksan ng mata ng mga Pilipino, bigla mong binanatan. Ayan ang matinding karma yun. Hindi totoo, nakarma ka ngayon, di ba? Ito, panoorin ho natin ha. Siya po ba ay nasibak, sinibak? Ano ho ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na hong umusga dito sa balita na ito ha. Pasok. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara ay, ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Ha? Baka mamaya, nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo, fake news ako, o yung mga sinasabi ko, libelous. Hindi po ako nagsabi. Ha? Ayan po si Ed Lingaw, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito, ay may sibakan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibakan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. Ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Casualty, ikaw daw. Naku po. Ousted. Ayan ha. Ang linaw. Ousted. Sinibak. Sinipa. Tinadyakan. Isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation Committee. Ano ho ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Appropriations si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Malinaw yan ha, sinasabi, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang komite. Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang ano yan para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Nako. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Lahat daw, every all. Tingnan nyo na ha, lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod-luhod dito. Naku po, patay tayo dyan.
pangit pakinggan. Lumuluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Dikit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyang katindi ang power ng appropriation. Malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan. Ikaw ang talagang sayo ang sumasaludo lang lahat ng sekretary. O, di ba? Tuwing budget. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldi Co. Nako. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang Nako ako at ni Speaker Romualdez. Naku po. Kakaya. Anak ng weteng. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku po. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit tila laglagan ng naganap. Ha? Mukhang laglagan ng naganap. O, panoorin pa natin. Pasok. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman Oba? na malapit sa administrasyon. Nako! Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang Nako! nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Oba? Nako! Wala rin siyang distrito. Siya Aba! po'y kinatawan ng party list group na Aba! Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies Oh. na nasa construction, power generation, Aba! Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa... Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Lingao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na. Ibig sabihin, mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congressman, mga senior, ika nga. Yung mga matatanda, pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Pero syempre, laging opposition yun eh. Pwede rin si Abante, yung mga matatanda daw at saka talaga seniors na pagdating sa posisyon, ika nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat, yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time, ewan ko kung first time ito, pero ibinigay sa isang party list representative. Di ba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Di ba? Mukhang malupit Tapos, lang, second termer lang. Politika. Pero ano pa man. Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction? Kaya ikaw, naku, lupit mo, Brad. Bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit bigla-bigla? Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O beke naman, alam mo, paandar lang. Hindi kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of conspiracy? Part of a script na sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko ano man ang magaganap. Basta bibigay na namin ng ulo nito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi pagbalik-baliktarin mo ng istorya. Yeah. Pagbalik-baliktarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment na magaganap. Pero alam nyo, pag kayo inaandoon, nakikinig po ako dun sa mga spets po dun. Talagang nakikita natin yung mga tao dun. Ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. If there is one clear message, ika nga, dyan sa INC rally,
favor ito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matinding paninindigan na ginawa ng INC. At tayo po ay nagpapasalamat doon. At ang mga kababayan natin nagpapasalamat sa kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito hubang matinding nakalaban ni Vice President Sara Duterte na si Zaldico, ay isa lang po ba siyang parang, alam mo yun, sacrificial lamb? Bibigay na namin ang ulo nito. Tatanggalin na namin sa posisyon ito. Basta bati-bati na tayo. May ganun kayang eksenang naganap? Hindi, sa tingin ninyo. Kasi parang ganun ang dating sa ibang tao na parang ano lang yan, kaya yan yan yung binigay ang ulo na yan, o kaya yan sinibak. Para somehow, alam mo yun, panakipbutas doon sa bigger mistake o bigger fiasco na ginawa ng Kamara dito kay BP Sara Duterte. Tandaan ninyo, dinurog ng todo-todo si BP Sara Duterte at talaga nga namang para masatisfy yung mga kumampi kay BP Sara Duterte, halimbawa na ang INC, sige na, yung isa sa kalaban ni BP Sara Duterte, sibakin na lang namin. Ganun po ba? Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo nga dyan. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak. Yun. Malinaw ito ha. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon, chairmanship, ay isa na ring pagsibak. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ed Lingaw po nagsabi niyan. Malinaw ha, ulitin natin. Linawin natin. Po ng pagsibak sa isang opisyal. Pagdeklarang bakante ang isain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Malinaw na malinaw, sinabi po yan ni Ed Lingaw, hindi po sa ating galing yan ha, na ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay isang pagsibak. So, malinaw na malinaw, sinibak. Hindi ho nag-resign, sinibak. Yun ang sinasabi ni Ed Lingaw dito na ginawa walang iba kung hindi ang anak ng presidente. So, ang tanong ng lahat dito, ito ba ay may utos mula sa presidente na sibakin si Zaldico? Yan o ang tanong. Si Marcos po ba ang nagpasibak kay Zaldico para maiwas niya yung kanyang pinsan? Yan kasi ang tanong dyan eh. Di ba ho? Kesa na madali pa itong pinsan ko, o kesa na mawala pang yung somehow yung bas-bas na anointing dito sa pinsan ko, sibain na lang natin itong kanyang kanang kamay o itong isa sa mga binanggit. Actually, dalawa lang naman sila. Si speaker lang naman at saka si Zaldico. Di ba? Ito kaya ang dahilan? At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Ako, sa tingin ko ito, opinion ko lang to sa tingin ko meron talaga. Merong ibig sabihin ito. Simple lang. Malamang sa malamang, malaking percentage, galing ho ito sa presidente.